another day, another vlog. Hello habibis! Tara samahan niyo kaming pumunta sa bayan para mamili. Bali kung nakikita niyo dito, ang hagard-hagard ng mami niyo. Paano ba naman kasi wala pa akong tulog niyan, kaya sumama ako sa kanila. Kasi makikitulog ako doon sa likod ng sasakyan kasi 'di ba naka-aircon. Dito kasi sa pwesto wala kasing aircon dito. Sa nasa kotse pag siyempre naka-andar yan, naka-aircon, kaya mas masarap yung tulog pag naka-aircon siyempre. Sumama tayo, doon tayo matulog. Bali dito naglalakad kami papuntang parking kasi nga papunta kami doon sa sasakyan kasi walking distance kasi yung parking namin. Dito kailangan pang susihan tong tali na to, akala mo naman gate. Bali ito, di ko na-videohan kung paano kami lumabas doon sa parking namin. Bali dito, lumabas na kami. And ang dami kasing tao dito sa labasan kasi nga palengke po dito. And dito, tignan nyo, pagmasdan nyo yung araw, ang sarap-sarap tignan. Parang ang sarap magpa-araw ba? Bali dito, binigay ko na yung cellphone kay Berhel kasi nga matutulog na ako. Sa kakulitan, binidyohan pa ako. Di ba pa umuulan siya, parang naaambon. Pero ang aga-aga niyan guys, parang nasa alas 6 yata yan or alas 7. Diba, ang sarap pagmasdan nung araw. Lalo pag hindi ka nakakita lagi ng araw kasi nasa loob ka lagi. So dito pinapass forward ko na kasi medyo malayo-layo kasi medyo traffic. Hindi gaya pag madaling araw kasi ngang alis, walang katra-traffic. So ang bilis lang, parang nasa 5 minutes to 15 minutes lang yata. And dito hindi ko na alam kung anong mga nangyayari kasi nga nakatulog na po ako. Pero pagdating namin sa bayan, bali nagparking kami sa BPI. Hindi ko lang yung nabidyohan kasi nga nakahiga na ako. Bali kwento ko lang sa inyo ng mabilisan lang. Yung nangyari pag after ng parking. Bali siyempre, since matutulog ako, nagpaiwan ako doon sa parking. Ang malala, nakapatay yung aircon tapos hindi naiwan sa akin yung susi. Siyempre, mag-grocery ngayon, Sunday that time. Tapos pag Sunday kasi, ang daming tao sa groceryhan. Namimili din kasi yun din ang free time din nila. And try to imagine habibis, ang init ng araw tapos nasa loob ka ng kotse. Nang hindi 1 oras kundi 2 oras, almost 3 hours na nasa loob ka ng kotse. O diba nagpapanik na ako niyan kasi hindi ko mabuksan yung pinto kasi nakalock. Nai-imagine mo ba gaano kainit sa loob ng kotse na walang aircon? Alam yung pili mo para kang iniihaw na talong ba? Tapos mahina lang yung apoy, ganon, kasi linuluto ka lang. Ganon yung feeling ko nung nasa loob ako na pag nadagdagan ng ilang minuto baka hindi na ako makahinga. Kasi nagpapanik na ako sa loob ng kotse. Hindi ko alam bakit hindi siya mabuksan. Fast forward, hindi na nabidyohan kung paano sila nag-grocery kasi bawal nga doon. Bali dito, siyempre, wala ako sa mood kasi nga nakulong ka ng ilang oras sa kotse. So pagdating ko sa bahay or sa tinutuluyan namin, natulog na po ako, nahiga na. Tapos sila na yung nagpatuloy, sila Berhil at saka si Marjana. Hindi ko alam bakit nila naisipang mag-vlog. Bale, hindi lang nila nakuhanan lahat nung ginawa nila kasi nag-full memory yung cellphone ko. Kasi napakadami kasing video dito sa cellphone ko. Parang umabot yata siya ng 1,000 plus. Bali dito na tayo habibis. Bali yan. So pinagpatuloy nila. Bali si Bayjan na siya yung nagpa-pricing. Bali si Berhil yung nag-a-arrange at naglalagay ng price. Ang hirap din kaya hanapin yung price doon sa resibo. Pero ngayong alam na nila yung technique pag nag-grocery sila. Kailangan kung ano yung pagkakasunod-sunod doon sa resibo, ganun din yung pagkakasunod-sunod doon sa cashier. Ano daw? Basta yun, yung sinulat sa listahan pala. Alam nyo ba na pag malaki yung store mo at saka maliit, almost same lang din yung stress. Yung pagkakaroon ng inventory, yung pagpapricing. Pero hindi ko pa naman na-try magkaroon ng negosyo na traditional na malaki. Since ako, networker ako. Bale sa experience ko lang, hindi siya ganun kadali. Pero sabi nila, pag malaki daw yung negosyo mo, mas madali mo lang daw siyang i-manage or magsulat ng inventory, maggawa ng inventory, mas madali lang siya, lalo pag wholesale ka. Malay mo, pagdating ng time, magkaroon tayo ng ganun. O diba?
Nung nakita niyo si Berhel, diba, kanina, hindi pa yan siya nakaupo, ngayon nakaupo na. Kasi nga, hindi din madali kasi yung ginagawa nila. Nakakangalay din kasi. Kaya, lagi nating tandaan na sa maliit man or malaki na ginagawa ng mga kasama natin, lagi nating i-appreciate. Hindi man sa pera, kundi doon sa, siyempre, pagtanaw ng utang na loob ba na magpapasalamat ka lagi sa kanila. Maliit man yan nung malaki kasi doon pa man kahit sobrang pagod yan pag nag-thank you ka or nakita nila na appreciate mo sila, mawawala yung pagod nila or hindi man mawala, mababawasan siyempre. Ang sarap kaya sa pakiramdam na na-appreciate ka. Ang pangit din sa pakiramdam pagka kahit anong effort mo, hindi ka ma-appreciate ng mga kasama mo. So, lagi nating ilagay sa isip natin na appreciation is not as simple ba. Hindi siya simpleng pagti-thank you lang, hindi siya simpleng pagpapasalamat lang, kundi tagos yan doon sa mga taong pinagpapasalamatan mo. Bali, naputol yung video nila kasi nag-full memory yung cellphone ko. Bali, paggising ko, since sila naman na yung tulog, ako naman na yung nag-ayos nung mga sinulatan nila ng price. Ako yung nagsabit dyan. So, simple lang naman din ang ginawa ko dyan kasi sinabit ko lang, in-arrange ko lang. Actually, yung pag-arrange ko, ang tagal-tagal kaya in-arrange kasi hindi ko alam, basta matagal ko siyang in-arrange. Kung ako ang tatanungin, mas mahirap yung mag-inventory kaysa mag-display. Kasi pag nag-display, wala ka nang iisipin kundi saan mo to ilalagay. Yun lang, hindi yung pag nag-inventory ka kasi, hahanapin mo yung price doon sa resibo. Tapos, siyempre, magpa-plus ka doon ng kung magkano yung gusto mong tubuin. Kami, hindi naman malaki yung tubo namin. Tumutubo lang kami ng 15% dun sa mga cup noodles at saka sardinas. Pero sa mga chichirya, piso, 2 lang ang tinutubo namin para mas mabilis siyang mabenta. And dito, nagbubutas na ako since hindi ko sila pinapabutas kasi nabubutasan yung chichirya. Ang nangyayari, yung tubo sa buong chichirya, wala na. Pag nakasingaw yung isang malaking chichirya, yung lahat ng binili mong chichirya, parang nandun na yung tubo. Dito nag-promote pa nga ako dyan, no? Nag-promote ako nung pang butas ng chichirya at saka yung panghangin. And kung napansin nyo, nandyan na si Berhel yung mga oras na yan. Hindi ko alam dito sa batang to, ang bilis niyang gumising. Tapos dito na siya pumupunta, tumutulong. Bali, paano guys? Hanggang dito na muna. Thank you for watching. Bye-bye!